Reaction lang natin doon sa ating post about kay Diwata. Yung kanyang sinabi na nag-alok siya ng unlimited pares kay Carlos Yulo. Grabe trending. Ang daming reactions. Halos 99% negative. What? So, grabe pala ang effect noon sa mga tao, no? Galit na galit sila dahil hindi daw healthy yung pares. Ay magkakasakit daw si Carlos pag kumain ng pares ni Diwata. So, lahat halos napakaraming engagement na negative. Pero ito may nakatawag ng pansin sa akin. Kasi, itong si Amor Powers, comment niya, sabi niya, tayo na gusto mo atang patayin sa stroke ang two gold Olympic medalist natin. Hoy, kupalang vlogger na alagad ng aklang Diwata, sabihin mo, i-offer niya ang anli mo sa mga nagugutom sa Pasay para sa mga pakinabang, may pakinabang siya sa lipunan. What? Ang tinutukoy niya ako siguro kasi vlogger, di ba sabi niya. So, kung sinasabi mo, ipakain sa mga tao na nagugutom sa Pasay, actually, nagawa na ni Diwata yan, ilang beses na. No? Siguro hindi ka na-inform. Kasi nung tiningnan ko yung account ni Ate, buzzers pala siya ni Diwata. Yung kanyang sinabi, para daw may pakinabang sa lipunan. Actually, ang laki ng pakinabang ni Diwata sa lipunan, no? Baka ikaw, Ate, wala ka pang naibigay, so baka ikaw ang dapat magbigay para magkaroon ka rin ng pakinabang sa lipunan. At nag-reply ako doon sa kanyang comment. Sabi ko, wag kasi Ate, certified buzzer pala ni Diwata. Baka mag-qualify ka sa 100K bigay ni Diwata sa buzzers niya. Grab mo na, sabi ko. Eto, nag-reply naman siya. Sabi niya, inyo na yung 100K. Di ako magpapasuhol dyan sa impaktong Panginoon nyo. So, pag naging politiko yang si Diwata, babayaran lang niya yung mga kritiko para tumigil sa pagpuna sa mga maling gawain niya. Potential trapo pala yang si Akla. Gago! Napunta sa politics yung ano ni Ate, no? Sa kanyang mga triggered sa comment section. Reply naman natin. Sabi ko, wala naman siya sinabi magpolitiko. Siya ikaw lang naman ang nakaisip niyan at nagbigay ng kahulugan. So, reply ulit si Ate. Siyempre, na-triggered siya eh. Ayaw niyang tumigil. Kaya no, nag-send siya ng picture na nagpo-promote si Diwata ng vendor partyless. Picture niya, ito yan no. Huwag ka na tayong maglukuhan, sabi niya gano'n. Sa pinaliwanag ko sa kanya yung picture na sinend niya, sabi ko as a vendor, nag-promote siya ng vendor party list at hindi siya tumatakbo. Advance ka na naman, sabi ko gano'n. Ikaw lang naman nagluloko sa sarili mo, wala nang iba. Tapos sabi niya, huwag na tayong maglukuhan. Nakikinabang at bayad ka para ipagtanggol mo yung engkanto mo. What? Engkanto mo. Actually, hindi naman sa engkanto. Sa engkanto doon sa kabila ni Diwata. Yun, hindi yun ang aming binablog, no? Iba yung engkanto at si Diwata. So, parang pinag-isa niya si Diwata ay isang engkanto. Ito, nag-reply naman ako. Uy, nag-change topic si Ating. Nag-change topic si Ating. Mali mga paratang mo eh. Another paratang at pagsisinungaling na naman para lang aliwin ang kanyang sarili. Sabi ko, ayan, di na siya nag-reply. Tingnan natin kung mag-reply pa siya. So, yung level ng tibay ng loob ni Diwata ngayon ay mahirap na siyang pantayan. Sa dami ng bashing, hate, negative comments sa kanya, kaya-kaya niyang i-handle, no? So, dito kay Diwata, ang observation natin dito, sobrang tibay ni Diwata, no? Sa ganitong klase ng mga bashing na natanggap niya. Actually, meron siyang pahayag about doon sa buzzers na binas siya noong sinabi niya na mag-alok siya ng free anli goto kay Carlos Yulo.